Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Ni Congressman Richard Gomez. Yan. Richard Gomez refutes 20 million bribery claims. No? Yung panunuhol to push for charter change. Nobody has to pay or bribe me. Ayan. Ito po ang mga punto ni Richard Gomez. Una, ito naman po ay lumabas sa Politico. Yan. Politico.com.ph. Representative Gomez refutes claims of lawmakers being offered money for signatures in the People's Initiative Constitutional Amendment, emphasizing a dedication to constitutional reforms. No, sabi ni Richard, kusa ito. Kusa itong pagsusulong namin ng tsatsya, ng charter change. Ha? Siya po ay willing na maging frontliner. Hindi po, kulang kayo. Pwede nyo ba akusahan yung presidential daughter? Na chismis lang yun. Okay. He expressed willingness to be frontliner in advocating for charter change. No? Willing siya na maging frontliner. Yan. Including foreign investment. Ito po yung mga gusto nila. Emphasizing the potential benefits. Saan daw tayo mag-benefits? Foreign investments, streamlined process, and business-friendly environment. Yan palang babaguhin, no? Lahat po nagsasalita tungkol po sa economic, no? Babaguhin para po maka-attract ng investors. Gomez challenges those opposing constitutional reforms, suggesting that some fear changes to term limits, etc., etc. Okay. Ayon pa kay Gomez, ito po mga direct quotation po to. Nobody has to pay or bribe me or any other lawmaker when it comes to pushing for constitutional reforms, which I believe will truly help our economy and improve the lives of our people. Alam nyo, ang dami nyo nang ginawa na pare-pare yung sinasabi nyo. Yung Maharlika Fund din, yan din yung sinabi nyo. Kaya nyo pinasa eh. Oh, ngayong naipasa nyo na, ano na nangyari sa Maharlika Fund? Nakatulong na ba? Okay, eto po, yan muna, no? Alam mo, Congressman Gomez, wala namang problema, di ba? Sabi nga ni Ed Langaw, may tatlong paraan ng pagre-reforma, di ba? Yung CONAS, CONCON, at saka tong People's Initiative. Bakit nyo na sa CONCON tsaka sa CONAS, kasama kayo doon. Kasama yung mga congressman. Parte kayo. Kuya, good night. Good night naman. No, parte po kayo, Congressman Gomez, ng CONCON at CONAS. Bakit hindi yun ang isulong nyo? Doon ako nagtataka eh. Bakit hindi yung congressman, yung may pakialam yung Congress, ang pakialaman ninyo? Bakit yung tinatawag na People's Initiative ang gusto nyong pakialaman? Hindi nyo po ba naintindihan nyo na kayo po ay congressman? So ang isulong nyo pong way, yung kasama yung congressman. Kayo po. Bakit po ang pinupus ninyo yung People's Initiative? Hindi naman kayo, dalawa po yun eh. Dapat yung way nyo ng Constitution, sabi nga ni Senator Amy, pwede naman natin pag-usapan kung ang gusto nyo lang yung mga economic reforms lang. Mag-uusap na lang tayo kung paano natin gagawin yan. Bakit kasi nyo isinasama lagi, 49,000 na yung Bitcoin? Wow, sarap.
Hindi ako nagbi-Bitcoin eh. Bakit nyo pakikialaman yung People's Initiative? Di ba? Yun eh. Yun yung pinoproblema ko sa inyo. Congressman kayo eh. Meron na nga way kasama kayo. Bakit nyo pakikialaman? O, ikalawa. Ito ang sinabi niya. Ito, hindi ako sang-ayon dito. Ito, who are afraid of constitutional reforms? Sino daw yung mga takot sa constitutional reforms? Politicians who think their term limits will be changed, shortened, or scrap. A reason which is totally self-serving and selfish. Mga politician lang daw po na natatakot na matanggalan sila ng yung termino nila. No? Ayan po, ang pinariringgan niya, etong mga senador, no? At saka yung mga tatakbong presidente. Paano kami ayaw din namin ng constitutional ng Chacha? Hindi nyo kami kinukonsider yung mamamayang Pilipino. Ayaw namin, lalo na kung mga congressman. Kasi ayaw naming nangihimasok si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, yung numero 1 namin tinututulan kasi ang dami niya nang ginawa eh. ng mga palusutin sa Kongreso. Halimbawa, eto. Saan ka nakakita? Mas malaki pa yung budget natin ng ayuda ngayon kaysa sa 2 taon na ayuda nung panahon ng pandemya. Ngayon, regular na trabaho ng mga tao. Yung 2 taon na yun, wala talagang mapasukan na trabaho. Bakit mas malaki ngayon ng ayuda? Nagtatrabaho ng mga tao. Ano pa? Yung pagdadagdag ng pondo, 12 billion. Ngayon, naunawaan ko na kung bakit magdadagdag ng 12 billion. Kasi kaya nila minamadali. Ayon kay Senator Amy, January 13 yata. Ano ba? January 13, kinakailangan nakapirma na. Kaya mabilisan. Para saan? Para maihabol sa plebisito ng 2024. Para yung 2025, makasama na. Makasama na yun sa eleksyon ng 2025. Nagmamadali. Kasi pag nakalagpas ng 2025, pag nakapaghalal ng mga bagong congressman, nakapaghalal ng bagong senador, malabo na naman yan. Ano po bang, hindi po ba nakakatakot na magpapalit tayo ng sistema sa ganyang paraan na People's Initiative? Hindi naman po tao yung nag-initiate niyan. Kayo, congressman eh. Yun po ang nakakatakot, yung nag-initiate mga congress. Lalo na ang pinuno ng congressman, House of Representative, ay walang iba kundi si Martin. Doon po kami kinakabahan. Okay. Habol na habol eh. Reaction po ng mga kaparian. Nako, sa wakas, ang tagal nyo na nahimik, no? Ito po, nagsalita na po ang mga kaparian, Apostolic Vicar of Taytay, Palawan, Bishop Broderick Pabilio. Sabihin sa mga tao na huwag pumirma. Hindi ito inisyatiba na galing sa mga tao, kundi ng ilang politiko. Tignan nyo. Mabuti naman po, mga Bishop Pabilio. Masyado kang pabibo sa nung panahon ni Duterte. Ngayon, tahimik kayo. Mabuti naman, nakuha nyo magsalita. Kaya po sila nagmamadali, habulin nila para... Kasi po, sa totoo lang, walang kapag-apag-asa na maging presidente. Trinay na lahat, nasiraan na lahat si BP Sara, hindi pa rin umangat-angat. Richard. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.